Kamusta mga kakwento? Naranasan nyo na bang makakita ng isang bagay na sobrang ganda na ang unang instinct ninyo ay angkinin ito? Isang bagay na gusto mong hawakan, itago at suluhin para sa sarili mo lang? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero paano kung ang tunay na pagmamahal sa isang bagay ay hindi pala tungkol sa pag-aari, kundi sa pag-aalaga at pagpapahalaga? Tara, samahan ninyo ako sa isang maikling kwento na magbubukas ng ating mga isipan tungkol sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ito ang kwento ni Rosa at ng isang pambihirang bulaklak. Isang maaraw na hapon, habang naglalakad si Rosa sa kanilang hardin, isang kislap ng kulay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng luntiang mga dahon, may isang bulaklak na tila ba hinabi mula sa sinag ng araw at mga kulay ng bahaghari. Ang mga talulot nito ay perpektong nakaayos at ang halimuyak nito ay banayad na inaabot ng hangin. Namangha si Rosa. Ito na yata ang pinakamagandang bulaklak na nakita ko sa buong buhay ko. Bulong niya sa sarili. Agad siyang lumapit at ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang pitasin ito. Gusto niya itong dalhin sa loob ng kanyang kwarto, ilagay sa florera at pagmasdan araw-araw. Para bang sa pag-angkin niya rito, mapapasa kanya ang lahat ng gandang taglay nito. Habang dahan-dahang iniuunat ni Rosa ang kanyang kamay, handa nang putulin ang tangkay ng bulaklak, bigla siyang natigilan. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Teka, ano ang mangyayari kapag pinitas ko ito? Naisip niya, oo, sa unang araw, magiging maganda ito sa kanyang florera. Sa pangalawang araw, baka medyo lanta na ito. At sa mga susunod na araw, tuluyan na itong malalanta at mamamatay. Mawawala ang buhay na nagpapasigla rito. Mawawala ang gandang hinahangaan niya ngayon. Ang bulaklak na nagbibigay buhay sa hardin ay magiging isang alaala na lamang. Kung kukunin niya ito para sa kanyang panandaliang kasiyahan, ipagkakait niya sa bulaklak ang pagkakataong mamukadkad pa ng mas matagal. Dahil dito, dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang kanyang kamay. Sa halip na pitasin, umupo siya sa tabi ng bulaklak at pinagmasdan na lamang ito. Inamoy niya ang bango nito mula sa malayo. Hinangaan niya kung paano ito sumasayaw sa ihip ng hangin. Nasiyahan siyang makita ang mga bubuyog at paru-paro na dumadapo rito. Napagtanto niya na ang tunay na kagandahan ng bulaklak ay hindi lang sa itsura nito, kundi sa buhay na taglay nito at sa papel na ginagampanan nito sa hardin. Ang pagpitas dito ay parang pagiging makasarili. Parang pagsasabing, akin ka lang, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkasira ng bagay na minamahal mo. Kaya naman, mula noon, araw-araw nang binibisita ni Rosa ang bulaklak. Dinidiligan niya ito, kinakausap, at tinitiyak na nakakakuha ito ng sapat na sikat ng araw. Hindi niya ito inangkin, pero inalagaan niya ito. At sa bawat araw na lumilipas, tila lalo pang gumaganda ang bulaklak. Mas naging matingkad ang kulay nito at mas sumigla ang buong paligid. Hindi lang si Rosa ang natutuwa rito, kundi lahat ng nakakakita sa hardin. Natutunan ni Rosa ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sakim. Hindi ito tungkol sa pagmamay-ari o pagkontrol. Ang tunay na pagmamahal ay marunong magparaya, gumalang at mag-alaga. Ito ay ang pagkakaroon ng kaligayahang makita ang minamahal mo na lumalago, namumukadkad at masaya. Kahit hindi mo pa ito pag-aari. Ang kwento ni Rosa at ng bulaklak ay isang paalala para sa ating lahat. Sa ating mga relasyon sa tao, sa kalikasan, o kahit sa ating mga pangarap, minsan ang pinakamagandang gawin ay ang hayaan itong maging malaya. Ang pagmamahal na nagbibigay laya at nag-aalaga ay mas matibay at mas pangmatagalan kaysa sa pag-ibig na nagkukulong at sumisira. Sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento ngayon. Maraming salamat sa panonood at pakikinig, mga kakwento. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga realisasyon, at syempre, mag-subscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Hanggang sa muli!